noon, hindi na raw kasing lala ang korupsyon sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Base po yan sa survey ng World Bank. Gayunman, ayon po sa mga eksperto, malayo pa tayo sa corruption-free government at malaking hamon ito para kay Pangulong Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ako, Si Benigno Aquino III. Tulad ni Pangulong Aquino noon, pangako rin ni President-elect Rodrigo Duterte ang pagsugpo sa katiwalian sa gobyerno. Corruption must stop. Now, my standard would be zero tolerance sa graft. Ano nga ba ang sitwasyong dadatnan ni Duterte? Sa 6 na taon ng Administrasyong Aquino, gumanda ang perception o pagtingin sa Pilipinas kung paglaban sa katiwalian ng pag-uusapan. Sa isang survey na ginawa ng World Bank, tumaas ang percentile ranking ng Pilipinas sa tinatawag na Control of Corruption Indicator. Mula sa 22.4 noong 2010, naging 39.9 noong 2014. Pag mas mataas, ibig sabihin may perception o pagtingin na naging mas masigasig ang gobyerno sa paglaban sa katiwalian. Sa Corruption Perceptions Index naman ng Transparency International, pang 134 ang Pilipinas sa 178 na bansa noong 2010. Ibig sabihin, kabilang tayo sa mga bansang pinaniniwalaang may matinding corruption. Nitong 2015, umakyat ang Pilipinas sa pang 95, indikasyong hindi na kasing lala ang korupsyon kumpara noon. Sabi ni Dr. Milwida Guevara, isang public finance expert at profesor ng Ateneo de Manila University, wala na tayo dun sa pinaka-corrupt. Siyempre, hindi mo naman matatanggal talaga yung corruption eh. Alam mo, endemic talaga siya. Dahil ang nasa kultura din ng tao yun, diba? Kasi yung utang na loob natin, isa yan sa nagpapapalala ng korupsyon. Sa survey naman ng Social Weather Station sa mga kumpanya sa Pilipinas para sa taong 2014-2015, bumaba sa record low na 39% ang nagsabing nagbibigay sila ng suhol para makakuha ng kontrata sa gobyerno. At tila ang mga nanghihingi ng suhol nabawasan din. Mula 50% noong 2012, nasa 44% na lang ang nagsabing nahingan sila ng suhol para sa mga transaksyon sa gobyerno sa mga taong 2013 hanggang 2015. Pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang katiwalian. Yung modelo ng isang malinis na pangulo, 'di ba? Napaka-importante na malinis ang leader. Kasi siya yung ginagawang modelo at nagbibigay siya ng inspirasyon para sa mga tao. Ang grupong Transparency and Accountability Network naniniwalang kakambal ng paglaban sa katiwalian ang transparency o pagiging bukas ng record ng gobyerno para makilatis ito ng taong bayan. Nito mga nagdaang taon, ilang matataas na opisyal nga ang nakulong dahil sa akusasyon ng katiwalian. Pero malayo pa raw tayo sa minimiting corruption-free government. Siguro at least 3 presidential terms or 18 years to really have a lasting impact. Or at least another 12 years of the continuation of the fight against corruption. Para talaga masabi natin na institutionalize itong anti-corruption measures. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.